Matagal ng tradisyon sa bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental ang Pista ng Santo Niño. Pagpupugay sa kamusmusan at inosenteng pag-iisip ng mga bata. Bawat isa sa mga imahe, inaalagaan, inaawitan, pinakaiingatan. Pero kasabay ng pagpupugay sa imahe ng Batang Jesus, sa isang sulok ng pista, ibang klaseng mga bata naman ang ibinibida. Hindi para awitan, alagaan o pakaingatan, kundi para isabak sa bakbakan. This is a 3 rounds contest. Taon-taon tuwing pista ng Santo Niño, isinasabay ang boxing tournament ng mga bata sa Balingasag. Dumadayo pa mula sa iba't ibang bayan ng mga kalahok para makipagtagisan ng suntukan sa iba pang bata. Clamado. Ang 9 na taong gulang na si CJ Porres, ang pinakabata sa mga kalahok ngayong taon. Nanggaling pa sa kabundukan ng Claveria si CJ kasama ang kanyang ama at mga kapatid. 6 months training pa lang ang mga anak. 6 months training. Hindi ko akalain na gano'n ang mangyayari pero dahil sa training ko yung pinagdaanan ko. Tinatalo nila maski 3 taon na nga training pero hindi ako nagyayabang. Talagang ang anak ko may tapang, walang takot. Usap, napulo lang. Ayaw ang 50. Pulo ra, pulo. 150 araw-araw yan. Ano ba? 150 araw-araw. Sa umaga, 50. Sa tanghali, 50. Sa hapon, 50. Kapunon at tulgayon sa pagsaulog sa Alas 3 ng hapon, nagsimula na ang bakbakan. Unang sumabak ang kuya ni CJ na si Sugar Ray. Final Claveria, Misamis Oriental, ladies and gentlemen, Sugar Ray Forrest versus in the blue corner. Final Balingasag, Misamis Oriental, ladies and gentlemen, Gregorio Salcido. Dikit ang laban ng dalawang bata, sunod-sunod ang palitan nila ng suntok. At pagkatapos ng 3 round, Ring corner. pagkatapos ng kuya, si Bunso naman ang sasalang. In the ring corner, side of Claveria, Misamis Oriental, ladies and gentlemen, Maynard Flora versus in the blue corner, side of... Ang makakalaban ni CJ ang 10 taong gulang na si Edmark. Mas matanda, mas matangkad, mas matagal nang nag-iensayo sa larangan ng boxing. Beginning of the first round.
Pagpasok ng round 2, nakakaganti na ng suntok si Bunso. Pero sadyang malaki ang kanyang kalaban. End of the second round. Sa huling round, patuloy na lumaban si CJ. Bigay todo na ang suntok ng mga bata. Sa puntong iyon, batid kong hindi na ito laro-laro. End of the last round. Nang matapos ang laban, kabadong naghintay ang mag-aama sa resulta. The winner, Rich Corner. Nakahinga ng maluwag si Tatay Leonardo. Namutawi ang ngiti sa mukha ni CJ, tapos na ang bakbakan at pwede nang bumalik sa kamusmusan. This afternoon, Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata. Hindi para mag-almusal o maglaro, kundi para mag-ensayo. Dua, side, side. Tulad ng kanyang mga anak, maaga ring namulat sa pagboboxing si Tatay Leonardo. Ilang taon kayo nung nagsimula kayo? 12 years old. Tapos, Nahinto ako sa 1987 dahil naoperahan ako ng appendix. pero pangarap niyo po talaga maging boksingero nung bata kayo? Opo, talaga gusto ko nga makaawak ng pamilya ko. Oo. Noon, kita ko yung mga tatay ko, nanay ko nga nagtatanim. Di, nagkarami boxer ako sa Patag Cagayan de Oro. 1 year. Oo. Inano ko rin nga, hindi rin makakatulong ng professional. Pag professional ko, noon ako na-operahan po. Ang naudlot na pangarap ng ama, pilit niya ngayong binubuhay sa mga bata. Dua tulo, igo, gawas. Kauulan lamang noon, maputik pa ang lupa, pero tuloy sa pagsuntok ang mga bata, gaano man kahirap at kadulas. Good. Ano itong punching bag na ito? Saan gawa yan? Ano lang yan, yung sa aquarina. Asa ako na, Yung sako ng harina. harina. Anong laman sa loob? Ano, buhangin at saka lupa. Matigas yan. Tigas nga nun. Matigas yan. Di ba may masakit sa kamay ng mga Masakit bata? talaga sa kamay. Eh baka maano yung mga bata, tsaka parang ang laki ng gloves sa kanya. Ano, gusto talaga nila ng boxing. Tinitraining ko talaga ng ganun. Eh, puro masking tape na yung mga gloves. Di ba yan masakit na sa kamay ng bata? Pero hindi man sila rumireklamo dahil gusto talaga nila ng boxing. Bakit ka nag-boxing? Ba't ka pumasok sa pagbo-boxing? Makatulong sa pamilya, pangpalit ng bugas, sudan. Ano yung pagpalit ng bigas? Makatulong ba? Boxing na ako, mudaog ko. Tapos,
kuan kuan din ako palit na kog bugas ug kuan. Hindi po ba parang napakabata pa ni CJ para mag-boxing? Bata pa, pero gustong-gusto talaga niya. Gusto niya lalaban siya. Oo, gusto niya magka-sparring talaga, yung lalaban talaga siya. Ang ginagawa ko dyan, doon na lang kami sa kutsing. Binubugbog ko yan, makakita ka, binubugbog ko yan sa kutsing. Makakita ka mamaya, bugbugin ko yan sa kutsing. Magaling yan! Pak! Pak! Kakauntir niya, pak! Pak! Mamaya. Pagdating ng tanghali, naghanda para kumain ang mga bata. Pero imbis na bigas at ulam, Giniling na mais ito. Mas maganda daw po yung mais kasi mas wala siyang sugar, hindi mataas yung sugar at saka yung carbohydrates. saglit lang na nanghalian ng mga bata. Pagkatapos kumain, diretso sa gulayan ng magkakapatid. Bukod kasi sa training, kailangan din nilang tumulong sa ama sa pagsasaka. Araw-araw, ganito ang buhay ng magkakapatid. Magtatanim para may kainin, magbuboxing para raw may pangarap na marating. Bago kami pumunta ng laban, nagdadasal talaga kami apat. Sabi ko sa sarili, ambisyon natin ito. Ambisyon natin ito. Ipagpatuloy natin. Siyaro, kanang sabi ko sa sarili ko, tatlo kayo, walang mag-world champion. Ambisyon ko talaga. Noon pa sa sarili ko, mag-world champion talaga. Pero pangarap pa nga ba ng mga bata ang kanilang ipinaglalaban? O pangarap na lang ng isang amang nabubuhay pa sa nakaraan? Bukas, isasabak daw muli ni Tatay Leonardo ang kanyang mga anak. At ang makakalaban nila, ang Cagayan de Oro Boxing Team, isa sa pinakamagaling sa buong Mindanao. Sa isang lumang boxing gym sa Cagayan de Oro City, 42 batang boksingero ang araw-gabing nag-iensayo. Stay-in sila sa mismong gym, kaya walang patid ang training. Sa loob ng 4 na taon simula nang mabuo ang grupong ito na ang kanilang naging tahanan, eskwelahan at daan tungo sa kanilang inaasam. Ito kasi hindi na nakakatulong tayo sa mga bata, lalo na sa mga mahirap lang. Tapos malayo sa mga bisyo. Siyempre, pag nandito sila sa gym, parang naging macho din yung isip nila nga, may kinabukasan, bakit bata pa tayo. Mayroon din pala tayo na sabihin na marating. Ang CDO Boxing Team ay proyekto ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Si Coach Elmer Pamisa ang namamahala sa mga bata. Dating miyembro ng Philippine team si Coach, lumaban at nanalo na sa iba't ibang bansa, pero natigil ang karera nang maapektuhan ng boxing ang kanyang utak at mga mata. Tatapatin kita kung ang mangyari sa'yo. Maparalyze ka or mamatay. Kung puputok, kung matatamaan, kung gusto ko pa maglaro. Ano sabi ng doktor? O yung sabi ng doktor. Kaya tinigil, kaya umpisa nun. Ikaw ang kuwanay, ikaw ang duulay, kamu duul. Aminado si Coach na peligroso ang larong boxing, lalo na sa mga bata. Pero kung mabibigyan daw ng tamang ensayo ang bawat isa, mababawasan daw ang tsansa na maaksidente o mapuruhan ng boksingero. Pag yung boxing, gawin mo lang pera-pera. Na kahit wala kang training, maglaro ka. Delikado talaga kung ganun yung attitude mo.
Pero kung paghandaan mo naman ng maayos, handaan mo ng maayos, hindi naman delikado kasi sakto ka eh. Sakto ka ng endurance, sakto yung vitamin, sakto ka ng disiplina. Kaya ganun na lang katindi ang training ng mga bata. Maliit man o malaki, babae man o lalaki. Ba't kayo nag-training mag-boxing? Ba't kayo pumasok dito sa CDO boxing team? Para matuto kami. Bakit? Para umasinso. Para makatulong kami sa nanay at tatay namin. Paano kayo aasenso sa pagbuboxing? Titirinig ng mabuti. Tapos, Pag may laban, yung pira namin, yung pirang panalo namin, bibigay namin sa nanay para bumili ng bigas. Batid ng magkapatid na peligroso ang karera na kanilang pinasok. Hindi larong bata ang pagbuboksing. Alam nila ito dahil may kapatid silang minsan nang nadisgrasya dahil sa boxing. Pag uwi niya, hindi na siya makalakad. Sabi na, bakit hindi ka na makalakad? Sabi niya. Hindi niya alam. Pag lumaban siya ng final to gold, hindi na siya makapunta sa ring. Silver ang kinuha niya. Pag yung pumunta na sa ospital, mga 3 araw lang siya sa bahay. Napatay na. bakit daw siya namatay? Anong nangyari? Hindi mo yun alam. Pero dahil sa laban. 12 anyos lamang si El John nang siya'y mamatay. Tumigil kami ng boxing. Sinabihan kami ni mama na, hinto na kayo ng boxing. Pero hindi po kami. Ba't hindi kayo huminto sa boxing? Namatay na yung kapatid mo. Gusto ko po kami sumikat para makatulong lang kasi. Mahirap lang kasi eh. Sabi ni Uncle, pag pumasok kayo ng boxing, itatayo niyo buhay. Sabi niya. Kaya pala ganun na lang ang determinasyon sa mga mata ni na LJ at Elaide sa tuwing sila ay susuntok. Halos wala ng takot. Iisa lang ang nasa isip, mabuhay at manalo. Mero, Tyrell, LJ. Kinabukasan maagang nagising ang CDO boxing team. Pag-abot sa sakyanan, katulad na yung mga dula. May panibagong bakbakan na naman silang sasalihan ang lingguhang Boxing at the Park kung saan nagtatagpo ang iba't ibang batang boksingero. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa sa mga unang kalahok, ang mga anak ni Tatay Leonardo na dumayo pa mula sa kabilang ibayo. Ani, long. Torres? Hello, morning. Si Kapitan na rin. Oris na. CJ. CLJ, Forest na. Importanteng makuha ang tamang timbang ng bawat kalahok para masiguradong walang madedehado. 54.8. 27. Maiko Gadot of Puerto CDO. Next nga bout from the red corner, Elaide Pamisa of Carmen CDO. First round. Ang Boxing at the Park ay isang lingguhang tournament kung saan nagpapagalingan ng pambato ang iba't ibang coach. Ito rin ang panahon kung kailan nagre-recruit sila ng mga potensyal na boksingero. Anong hinahanap po ninyo sa isang boksingero? Kasi sabi niyo manalo matalo, may hinahanap kayo eh. Yung tapang. Kahit na magaling yung kalaban niya, hindi sumayo, ibig sabihin matapang. Yung tapang kasi,
hindi mo maituturo yun sa bata eh. Sa kanya talaga sa loob niya yun. Oo. Pero yung talino at galing, matuturo mo yun. Dugo na yung ilong ng isa eh. Pareho silang dugo na yung ilong. Ay, sus Marioso. From the red corner, Sunny Divina. Yan talaga yan, ma'am. Masasanay na rin yan sila. Ano? Hindi nila maabot yung narating ni Pacquiao ngayon. Hindi nila narating kung hindi sila magsimula sa ganito mag-boxing. Na yung talagang bugbugan. Kasama yan talaga. Oo, sana. Kasi pag sa laban nila, nag-aalalay lang sila. Hindi nila maano na magaling sila. Kailangan bugbugan talaga yun. Para... Maya-maya, sumalang na sa bakbakan ng isa sa mga kuya ni CJ. Makakalaban ng kanyang kuya Leonard, ang isa sa pinakamagaling ng Cagayan de Oro boxing team. First round. First round. Umabot ng hanggang 3 rounds si Leonard. Yung natapos ng laro, yun na puri winner by split decision. Pero sa huli, tinalo siya ng ensayo at talino ng batang Cagayan de Oro. Kaina of CDO. Nang matalo si Leonard, isinalang naman ni tatay ang kanyang panganay. Baka raw kay Sugar Ray, may pag-asa silang manalo. First round. Ang problema, mukhang matindi rin ang kalaban ni Sugar Ray. Kaya sa unang round pa lang, na-corner na agad ang bata. Pero hindi nagpatinag si Sugar Ray. Hanggang mangyari ang di inaasahan. Gusto pa sanang lumaban ni Sugar Ray, pero nagdesisyon ng referee na itigil na ang laban. Winner by TKO for the second round. Winner, low corner, Jericho Akaila of CDO. Next bout, from the red corner, Maiko Gadot from Firto CDO. Okay lang ba yan? Ha? Nagdudugo yung ilong eh. Ano nangyari? Tamaan siya, malakas. Pero sa hangin, aabot siya ng 3 round. Pero tinigil na. Tinigil lang referee. Delikado. Tumutulong dugo. Malungkot ang mag-aama sa pagkatalo ni Sugar Ray. Pero marahil mas mainam na ang matalo kesa tuluyang mabugbog sarado. Hindi ka ba natatakot bilang ama na baka biglang anong mangyari dun sa bata, masaktan, ganyan? Natatakot rin po, ma'am. Pero sabi ko, ambisyon mo natin na malaking pira. Sabi ko sa sarili ko para makahon ang pamilya. Kahit pa duguan na ang kanyang panganay, isinabak pa rin ni Tatay Leonardo ang kanyang bunsong si CJ sa laban. Lalo akong kinabahan
kayanin-kaya ng kanyang maliit na katawan ng bakbakan. Ang dinadasal namin sana manalo kami na walang mangyari sa mga anak ko. From the red corner, CJ Pures from Claveria, Misamis Oriental. Also from the blue corner, Nick Angelo Faila from Cagayan City. Agresibo si CJ sa kanyang laban, halos di umiilag, tuloy-tuloy ang suntok. Tapos ang first round sa duda ni Pures versus Faila. Faila sa blue corner. Second round. Dikit ang laban hanggang second round. Habang tumatagal, tumataas din ang aming kaba. Final round. Sa final round, tuloy ang palitan ng suntok. Seryoso, agresibo, hindi mo iisiping mga bata ang naglalaro. Natapos ang laban makalipas ang 3 round. Okay ka lang? Winner, red corner, CJ Pures of Claveria, Misamis Oriental. At sa huli, ang batang si CJ ang nanaig. Dalawang talo, isang panalo. Malungkot na uuwi ang mag-aama, hawak ang 250 pesos na kanilang premyo. Kulang pa ito para sa pamasahe nila pauwi. Magkano premyo mo? 250 pesos? Pero minsan, may mga biyayang nagkukubli sa kasawian. Bago umuwi, kinausap ni Coach Elmer si Tatay Leonardo. So ito, bakit niyo Kahit kalaban kukunin niya to? kanina, ano yun eh, 4 times gold medalist na si Akailar. Ah, Lumabas naman yung laro niya, kailangan hindi talaga siya mananalo doon kay Akailar. Kasi si Akailar, national champion na yun. pero kukunin niyo pa rin. Oo, kukunin ko kasi may tapang eh. Kaya lang, hindi siya makakatama. Sayang yung ano niya, kulang kasi siya ng basic, kulang ng technique. Kasi walang coach na nag-aalaga. Kung mahawakan namin ito, pagdating ng mga 6 months o 1 year, makikita mo nag-iiba na yung laro nila. Gagaling na sila. Pag-iisipan pa raw ni Tatay Leonardo ang alok ni Coach Elmer. Pero sa ngayon, sapat na sa kanyang malamang hindi pala suntok sa buwan ang pangarap na kanilang inaasam. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.